Okay. Ito po sinasabi, Hebrews chapter 10, verse 10. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Tayo po ay manalangin. Ama, samahan niyo kami sa aming pag-aaral. I pray as we study the passages that we're going to have this morning, I pray that let your mighty hand and your work be upon us. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin gusto ang kakumpletuhan ng ginawa ng aming Panginoong Hesus. Paano niya ibinigay ang kanyang buhay, hindi lamang sa krus, kundi maging yung kanyang buhay nung nandito pa siya sa lupa. Tulungan niyo kami makita yung advantage at yung benefits why Christ have done all these things to us. I pray na ikaw po ang siyang manguna sa amin to understand this and let your Holy Spirit be upon us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sino sa inyo ang nabuhay na marami kayo sa family? Ilan yung mga kapatid nyo? Siyam. 6. 5. 10. 12. Nung araw kasi madali lang 'yan no. Meron ako isang essay na sinulat. Merong pinagawa sa akin na parang ano yung point of view ko sa dating pamumuhay, tapos ano yung ngayon. Kasi merong isang research patungkol sa stress. So I was asked if I could give a short essay na anong comment ko dun sa mga stress daw ba? Kasi ngayon, ang stress ay problema. Ngayon, nowadays. Agree? Di ba? Pag tinanong mo, bakit ka ganyan? Stress eh. Di ba? Ang isang study kasi na ginagawa ngayon, meron isang study na ginagawa ngayon sa isang Bible school. Ang sabi, yun daw stress, parang ngayon lang naman siya naging problema, parang hindi siya problema before. Agree or disagree? Agree? Oo. Kasi kung tutuusin daw, ang hirap naman dati, andun din. Mahirap din ang buhay noon. Tapos, tinatanong nila ako kung ano masasabi ko tungkol doon. Sabi ko, I bet you disagree. Stressful ang buhay ngayon. Kasi kaya stressful, mahirap ang buhay, sa totoo lang. Ano raw yung mga proof ko? Unang proof ko, yung dami ng anak noon sa konti ng anak ngayon. Noon ang lolo ko, natatandaan ko sila nanay ay 11, kutsero lang ang lolo ko. Okay? Kutsero lang siya, as in kabayo, kutsero. Tapos nung nalaos na yung mga kabayo, nag-jeep siya, naging naman siya, tsuper. Pero buhay yung mga nanay ko, kompleto sila. Sila tatay naman, sila ay 10. Ang lolo ko sa tatay ko ay farmer sa Pandibulacan. Buhay din sila. Actually, nagkaroon pa sila ng maraming mga ari-arian, marami silang mga hayop, marami silang mga alagang hayop. Yun lang, ganun lang sila lang, pero buhay sila. Ngayon, subukan nyo mag-10 anak. Tingnan ko lang kung mabuhay kayo ng maayos. Tapos ang trabaho nyo i-tsuper. Tingnan lang natin. Diba? Hindi. Una, mahirap ang buhay, mahirap trabaho, mahirap kumita ng pera, mataas ang bilihin, plus yung environment, mahirap. Okay? Kaya ko yan natanong, kasi sila Jesus, if you would understand, hindi na natiling virgin si Mary. Kalokohan po yon. That is not true. Virgin Mary is a false Mary. Kaya yung Virgin Mary nila, hindi si Mary na mother of Jesus. Okay, hindi totoong si Mary na mother of Jesus yung Mary nila. Kasi yung Mary nilang yun, peke. Dahil yung nanay ni Jesus maraming anak. Yung Mary nila, virgin. So hindi totoo. Kasi yung mother ni Jesus ay hindi virgin. Kasi dami niya naging kapatid. In fact, according to scholars, Jesus has I think 3 brothers. Joseph, James, meron pang isa, Jude. Si Jude, the brother of the Lord, na sumulat nung letter of Jude. Tapos, meron siyang mga kapatid na mga babae.
Approximately, sabi ng mga scholars, probably mga 5. So total in all, maybe Jesus and his siblings, siguro mga 9. Oo, so mga 9. So ganon. So marami sila. Okay, pero ano kaya sa tingin niyo yung buhay ni Jesus being the kuya? Di ba? Being the kuya of the 8 brothers and sisters. Okay, so ano kaya siya? Sa inyo ba, sa mga kapatid nyo, nagkaroon ba kayo ng mga sibling rivalries? Mga nagkakaaway-away ba kayong mga kapatid? Especially mga magkakasunod. Di ba? The ate and the second. Di ba? The kuya and the second. Tapos, yung mga magkasunod. Yun ang madalas na nagkakaaway. Di ba magkasundo madalas yung panganay saka yung tatalunan? Yeah, panganay, ang magkaaway, panganay, tapos susunod. Tapos magkasundo yan, saka yung pangatlo. Usually, o kaya yung bunso. Usually, may mga rivalries. Tama ba? Si Jesus kaya, no? Na-imagine nyo kaya yun? Alam nyo, the answer is no. The answer is no. Paano yun, Pastor? Paano natin na-prove na hindi sila nagkaroon ng sibling rivalry? Eh kasi, He is tempted in every way, yet without sin. Without, ibig sabihin, hindi siya nagkasala. Ever sin. So, ibig sabihin, ang bait niyang kuya. Ibig sabihin, siya yung kuya na talagang si matuwid na kuya. Okay? So, ano kaya yung teenage life ni Jesus? Sa tingin niyo? Imagine niyo. Nagkaroon din kaya ng mga wild imaginations si Jesus? Yeah. Kasi, isipin niyo kung gaano kahirap yung kanyang kinaharap. Dumaan siya sa teenage years. Pero, niresist niya yung sin. Diba? Ganon katindi yung kanyang mga kinaharap. Tingnan niyo yung Matthew 13 verse 55 to 56. Merong mga tinawag na kapatid si Jesus diyan. Matthew 13 55 to 56. Para pagka kaya natin i-prove na hindi totoo yung Mary nila. Matthew 13. Ano pong sinasabi? Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? Mm-hmm. And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Oh, meron pa palang Simon. Nabanggit dyan, meron? Simon and Judas. Jude, yung sumulat ng Jude. Yun yung sinasabi ko sa inyo na Judas. That's Jude. Aren't all his sisters with us? Where did this man get all these things? See? So, James, Joseph, Simon, and Judas. So, 4 pala yung brothers niya. Okay? Plus si Jesus, 5 silang lalaki. Plus yung sisters, sabi, probably mga 5 rin. So, mga 10 pala sila. Okay? Dami, no? Kaya, meron pang nagsabi, meron pang nabasa isang commentaries, bakit hindi nila kasama si Joseph? Si Joseph, the tatay, lagi nilang hindi nakikita. Nung sa cross, wala na si Joseph eh. Bakit wala? Probably maagang namatay si Joseph dahil sa dami ng anak. Sabi hindi malayo na maagang wala si Joseph nung namatay si Jesus eh. So ibig sabihin, nabalo na si Mary kasi pinagkatiwala ni Jesus si Mary kay John. Tatandaan niyo? Pinagkakatiwala sabi niya kay Mary, Mother, behold thy son, which is tinutukoy niya si John the Beloved. Son, behold thy mother. Ibig sabihin, pakiingatan mo naman yung nanay ko, please. Parang pwede ba ikaw na bahala sa nanay ko? Kaya ang sabi ng history, it was John who took care of Mary. Mary, the mother of Jesus. Kaya yun din na nagsasabi na malamang dahil sa pag-iingat ni John, kaya yung kanyang mga kapatid ay na-born again din at naging part ng church. Kaya nga naisulat yung James na tinutukoy sa Bible natin, na writer ng James, it's not James the Apostle. It's not James the Less, but James the brother of Jesus, saka si Jude, is Jude the brother of the Lord. Kaya mababasa niyo yun, na hindi man sila part ng 12 disciples, his brothers probably became Christians after the death of the Lord. Joseph din
Yung brother siya. May junior si Joseph. Oo. So, yun. So, ano pa? Kung i-imagine niyo kagabi nga nung iniisip ko rin to, sabi ko, ako kuya kasi ako eh. So, paano kaya naging kuya si Jesus? So, kung aaralin natin ang scriptures, ang sabi dyan, hindi siya nagkasala. So, ibig sabihin, kayo nga, sa mga anak ninyo, pagka napipiko na kayo, tingnan nyo nga, di ba minsan talagang inaabutan kayo na yung inis ninyo, hindi lang inis na nauuwi sa galit eh. Gusto nyo na saktan minsan, di ba? Lalo na pagka naaasar kayo sa mga ginagawa ng mga anak ninyo. Si Jesus, kapatid pa lang, mas madaling magsakitan ang magkapatid kaysa sa magulang sa anak. Alam niyo ba yun? Tama ba? Hindi niyo ba naranasan na nakikipag-away kayo sa mga kapatid ninyo? Kami talaga, umabot kami sa puntong munti kami magpang-abot talaga. Oo, di ba? Di ba may mga ganon? Yung kayong magkapatid, talaga nagsasakitan kayo eh. Si Jesus, kuya siya, among his brothers and sisters, sabihin na natin kahit na mga 8 to 9 yung kapatid niya, hindi kasi nabanggit yung eksakto, but 8 to 9, halimbawa man, 8 to 9 silang magkakapatid. So, hindi man lang siya nakipag-away sa kanila, hindi man lang siya nakipagsuntukan sa kanila, knowing na kapag kuya, he has all the authorities. At kung matatandaan ninyo, merong isang instance na sinabihan siya ng mga kapatid niya, o bakit hindi ka magpunta doon? Paskwa, ba't hindi ka magpunta doon? Inuutos siya, parang nilalait siya kasi nga kinikilala siya as makangaral. Bakit hindi ka nagpunta doon sa templo? Sabi niya, it's not yet my time. Binanggit niya yon. So, merong mga times na probably yung kanyang mga kapatid, inaasar din siya. Hindi malayo. Tama? Hindi malayo. Hindi malayong dumating na inaasar siya ng kanyang mga kuya, ng kanyang mga kapatid na nakababata sa kanya. Pero, Jesus never had any single sin. Tapos, as he grew up, matatandaan ninyo, bago siya nagkaroon ng ministry, punta tayo sa Matthew chapter 4, verses 1 hanggang 11, tingnan niyo yung ginawa sa kanya dyan sa desert. Matthew chapter 1, sa wilderness. Okay? Matthew chapter 4, verse 1, itong sinasabi, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. And the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. So he was tempted in his physical needs. Okay, his physical needs, his flesh. Then the devil took him to the holy city and set on the pinnacle of the temple and said, if you are the Son of God, throw yourself, for it is written, he will command angels over you, concerning you. Satan is quoting from Psalms 91, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Jesus said to him, it is written, you shall not put the Lord your God to the test. His ego was tested here. Okay? Kung talagang anak ka ng Diyos, itapon mo nga sarili mo. So, kanina, tinest doon yung kanyang flesh. Gutom siya. Okay? Ngayon naman, yung kanyang ego, his pride. Anak ka ba talaga ng Diyos? Sige nga, talon ka nga. So, sabi sa kanya, hindi. The devil took him again, verse 8, to a very high mountain and showed him the kingdoms of the world. Okay? Pinakita naman sa kanya, no? So, this is the last of the eyes. Kung ano yung pwede mag-trigger ng kanyang appetite, ng kanyang lust. Ang sabi sa kanya, and he said to him, all this I will give you if you will fall down and worship me. And Jesus said to him, begone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, in him only you shall serve. Okay? And then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Ibig sabihin, Jesus was tempted in every facets of his life. His flesh, okay, his flesh, kung ano yung mga kahinaan niya, gutom siya at that time, pero hindi siya nagpa-tempt, hindi siya nahulog. His ego, his pride was tested.
Tinanong siya kung talagang anak ka nga ng Diyos. Sige nga, tanong nga dyan. Di ba madalas, ang mga Christians, kapag nasasaktan yung ego natin, iniisip natin, anak ako ng Diyos, tapos ginaganito ako? Di ba? Meron tayong mga tawag dito, parapsychal pride na akala natin okay yun, but that's not okay. Kasi we are just under the grace of the Lord. Kaya nga, napakaganda nung attitude ni Christ. Si Christ nga, sinabihan na siya kung talagang anak ka ng Diyos eh. So, tinis talaga yung kanyang pagiging anak ng Diyos. Tapos tayo, lagi nating inaangkin yun. Anak ako ng Diyos, anak ako ng Diyos. Tapos, I deserve something more. No. Jesus Himself said, hindi mo dapat tinitest si God. Okay? So, in the attitude ng mga nagsasabing Christian sila, tapos lagi nilang pinangangalandakan, anak ako ng Diyos, so I don't deserve these things, o anak ako ng Diyos, I deserve more, or anak ako ng Diyos, kaya He will give me, just claim it. That's foolishness. Okay? Nagpapatrap kayo sa devil. Okay? Jesus' reaction is, sinabi niya, do not test the Lord your God. Huwag niyo siyang buyuhin. Huwag niyo siyang i-require more than you deserve. Because we deserve nothing. Okay? Ano pa? Jesus was tested with His eyes, kung ano yung kanya nakikita, what the appetite He could have. Pero, He still give all His worships to the Lord alone. Because He doesn't deserve anything, and all these things are nothing before Him. Okay? Meaning, Jesus was tested in every facet of His life, yet He was not fallen to it. Ibig sabihin, hindi siya nahulog sa kahit na ano man dito, sa kahit na anong kasalanan na ino-offer sa Kanya. So, yung Kanyang buhay is been perfect. Okay? Hindi lang siya hindi nahuhulog, but hindi talaga siya mahuhulog sa sin. Okay? From the very beginning is, kumbaga, nandun yung kanyang devotion that he will obey God. Okay? Bakit? Bakit kaya ganon? Tingnan natin John chapter 8, ito yung sinabi kasi ni Christ, John 8:29. Why did Jesus obey the Father so much? 8 verse 29. Ano po sinasabi dyan? Ang sabi dyan, and He who sent me is with me. He has not let me alone, for I always do the things that are pleasing to Him. Ang focus ni Jesus, why He lived in this earth, is to obey the Father. Actually, kung tutuusin, pwede namang mangyari na dumating si Jesus dito, mamatay siya na lang siya sa cross agad para mabayaran na yung utang kay Father. Pero hindi. He lived a normal life. Actually, He lived a normal life, a life that He will suffer not just kahirapan, kasi ang madalas sa pinamumukha sa atin, sa mga movies, sa mga katuruan is, naghirap si Jesus kasi binare niya yung hirap ng pagiging tao. As in, sinilang siya sa manger siya, inilagay, carpenter's son. Okay? Yun yung hirap na inaabot na sa tingin natin na hirap. What hirap the Bible is talking about is not just the hirap of living in this earth. Okay? But yung suffering before the sinful world. Because this world is so sinful and this sin is surrounding Jesus, tempting Him every day, every second, every minute of His life para magkasala. Kaya ipinakita dito na no, hindi magkakasala si Jesus because the purpose why He lived here on earth is to please the Father. In fact,
it is also the reason why we should live. To please the Lord and not to please ourselves. Hindi totoo yung sinasabi ng nung 90s, merong sumikat na book, The Purpose-Driven Life, na meron tayong kanya-kanyang purpose. Okay? So, sumikat yung mga artista sa PDL. Maraming mga artista na nagbabasa niyan. Even Tito Soto, ini-endorse niya yan sa Itbulaga before. Lagi sinasabi na we should read that book, ganyan-ganyan. Kasi you have your purpose in life. Which is, ang lumitaw, may kanya-kanyang purpose. Ang purpose ko is to educate ganito. Ang purpose ko is to help the blind. Ang purpose ko is to... Mali! The purpose we live is to worship the Lord alone. Yung ginagawa ninyo sa buhay natin, yung ginagawa natin sa buhay natin, yan yung ating mga pinagkalagyan ni God sa atin para mabuhay tayo, pero hindi yan ang purpose natin. The purpose why we live is to worship the Lord, not to be a tutor, not to be a teacher. Ang purpose ko ay maging engineer. Ang purpose ko ay maging architect. Ang purpose ko ay maging teacher. No, that's the vocation that the Lord gave you. It's grace of the Lord that gave you that vocation, but that's not your purpose in living. The purpose in living is to obey God. Okay? At yun yung sinabi ni Jesus, He is living to please the Father. Mamaya makikita ninyo that all of us fail with that purpose. Agree or disagree? All of us failed with our purpose. Hello? Yes. Wala sa atin ang nakapulfill ng purpose natin. Actually, kasi ang purpose natin to worship and to obey God. Actually, when we always worship here, it's just the grace of God that we can worship Him. Okay? It's the grace of God that we can worship Him. Kasi hindi naman talaga tayo pwedeng mag-worship kay God ng diretso. If you would understand, pinakita ng Old Testament how God should be worshipped. How God should be worshipped. Sabihin nyo nga sa akin. Nung Old Testament, paano? How? We should offer what? The best animals that we should have. Okay? Depende yan sa income ninyo. Kung malaki ang income mo, you should bring a bull. Okay? Kung hindi masyado, mas lesser, you should bring a ram. Okay? Kung hindi nyo kaya ng bull, ano yung bull? Baka. Magkano baka ngayon? 1 kilo. 200 plus. Magkano sa buo? Yun ang dadalhin nyo to offer before the Lord. Kaya yung bang mag-ipon para makabili ng isang baka sa loob ng isang taon? Sabihin na natin once a year, mag-o-offer kayo ng baka. Will you? Tapos kanina mapupunta pa Sa priest. Hindi sa inyo mapupunta yun. Yung dugo, iwiwisik. Okay? Yung tabak, susunugin. Yung karne sa priest. Ganun yun. Will you? Can you? Would you? Di ba? Pagka lesser ka, hindi mo kaya ng baka, sabihin na natin, hindi ka sobrang yaman kasi yung mga mayayaman yun eh. Ram. Magkano kambing? Mahal pa rin, pastor. Magkano lamb? Sa restaurant, ang lamb, grabe ang presyo. Di ba? Sa tanang buhay ko, 2 beses pa lang ako nakakain ng lamb. Pero ang mahal nun. Di ba? Ang mahal nun. Tapos susunugin lang yung taba nun, iaalay yung dugo, at ibibigay na naman yung karne sa mga priest. Will you? Hindi pa rin kaya, pastor. Hindi pa rin kaya. Sige, bato-bato. O kaya kalapate. The best, i-offer pa rin ninyo. Sabi ng scriptures, hindi nila yun nagawa. Hindi nila yun nagawa. And I also challenge you, kahit tayo, hindi rin natin yung kayang gawin. We will fail. Okay? Hindi rin pwedeng makapasok yung high priest ng dire-diretso to worship the Lord para ialay o magbisik ng dugo doon sa throne, doon sa Holy of Holies. Kailangan grabe yung paglilinis. Samantala tayo ngayon dito, we will come here, di ba? At our, tawag dito, yung ating convenience,
na kahit na ano pwede nating isuot, kahit na ano pwede nating gawin dito. Kumanta tayo, o umiyak tayo, o ano man ang gawin natin, maupo tayo dyan, matulog kayo, nagagawa nyo yun. We can all do that here. Pero if we will go back again to the Old Testament, we will all disqualify before the Lord. We will be disqualified. Hindi tayo papasa. Kaya yung ating ginagawang worship, hindi natin yan pwedeng pagmalaki. We can worship because it is grace of the Lord alone. Tapos sasabihin natin yung ating mga kanta ay living sacrifice, ino-offer natin sa buhay natin sa Panginoon. Subukan nyo. Tingnan natin, if God would measure or gauge yung sinasabi nating offer natin, I can say, hindi tayo mag-qualify. Kahit sabihin nyo pang mataas ang offering ninyo. Diba? Meron isang preaching na narinig ako sa Pampanga. Sabi ng pastor, kung hindi kayo makakarating, okay lang. Basta ipadala nyo na lang yung inyong tithes sa mga kapatiran. Sarap, sarap pumpyangin sarap. Kung ako si Dito Lapid, ganun parang ganun yung gagawin ko Ang kapal ng mukha mo. Okay lang sa'yo na huwag kumatin yung tao, basta papadala yung tithes. Narinig ako ng ganong preaching. Kahit nasabihin yung malaki pa yung ipagkakaloob nyo before God, we will all disqualify before the Lord. Okay? So, what the law requires is too much that we cannot do. Okay? Mamaya maintindihan nyo kung bakit ko pinagsasabi ang lahat ng ito. Iko-connect natin yan dun sa buhay na ginawa ni Jesus. Okay? So, ang sabi ni Jesus sa John 8:28, I always do what pleases the Father. Okay? Tingnan nyo yung sinabi, it is a prophecy in Psalm 139 verse 1 to 4. Psalm 139 verses 1 to 4. Okay, ito yung sinasabi. O Lord, you have searched me and known me. Verse 2, you know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search my path and my lying down. And I acquainted with all my ways even before a word is on my tongue. Behold, the Lord, you know it all together. Yung sinabi dito ni David ay isang katotohanan na lahat ng motives ng tao, alam ni God. Kaya yung sinabi ni Jesus Christ na yung kanyang reason is to obey the Father, yung kanyang pag-obey is not just on the side of obedience outward, but His desire. Ang sabi niya kasi, di ba, yung kanyang desire is to please. I always do what pleases the Father. Yung obedience natin, kung i-compare natin sa requirement na obedience talaga ni God from the Scriptures, ay outward obedience lang. Sa totoo lang. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Tawiran. Pedestrian lane. Pedestrian lane. Doon ka pupunta sa kabila. Andito yung pedestrian. Andoon yung pupuntahan mo. Merong bukas doon sa kabila. Okay? Tapos magagaling ka dito. So, ang mangyayari sa'yo, ilalakad ka ng malayo para makarating sa pedestrian lane or aakyat ka pa ng overpass minsan, no? Tapos para makatawid, para makapunta doon sa kabila. So, ang layo na ikutin mo. Ganyan na nangyayari sa mga nagpupunta sa Trinoma kapag umaga. If you are riding MRT, yung mga ibababa ng bus sa MRT EDSA,
North EDSA, tapos tatawid daw sila doon sa kabila. Ang sasabihin sa kanila ng guard, doon po kayo sa kabilang overpass. Alam niyo ang reaksyon ng tao? Ano? Paglalakarin mo kami ng mahabang ganon, tapos patatawilin mo kami ng mataas, saka pa lang kami makakarating sa Trinoma? Yun yung reaksyon ng karaniwan. That is quite a good example kasi wala silang choice. So anong gagawin nila? Hindi sila pwede tumawid doon sa MRT kasi sa MRT may tawiran di ba? Sa MRT, kung titingnan nyo sa North EDSA, may tawiran doon papunta sa kabila. Ngayon, kung tatawid ka doon, hindi ka pwede doon kapag umaga dahil puno yun ng tao na sumasakay ng MRT. Okay? So hindi ka pwede tumawid doon, hindi ka papayagan. So anong gagawin ng mga tao? Wala silang choice. They will obey. Lalakad sila ng malayo, tatawid sila para makarating doon sa kabila. Did they obey? Did they obey the rules? Yes. Did they obey the rules? But, did they really obey inside? No. Kaya lang sila nag-obey kasi no choice. What the law have done to the lives of many people in the Old Testament and even to us, kahit sa atin, most of us obey God because we have no choice but to obey. But we don't want to obey. Hello? Hello? Tama? Sa totoo lang, marami sa atin, we only obey God kasi kailangan natin, parang mga anak na yan yung pinipilit yung gisingin sa umaga kasi kailangan mag-church. Di ba? Yung, kami madalas ganun yung talagang gisingan, tanghali na. Di ba? Minsan sa school, di ba? Minsan pagkapang umaga, ang hirap maggisingan, di ba? Kaya susunod kasi kailangan. Pero iba yung bata, halimbawa, nagigising sa umaga kasi excited pumasok sa school. Kasi yung bata na pinipilit ninyo, papasok yan, oo. Pero hindi dahil sa excitement siya sa school, kundi dahil sa kailangan niya lang pumunta sa school. That is two different things. Hello? Parang sa trabaho. Diba? Sa trabaho, there are some of us that are enjoying your work. And some of us are staying to work because they are obliged to. Kailangan kasi. Wala akong ibang trabaho Or, no choice. Kailangan sumunod. Tama? Yung obedience na nire-require sa atin ni God is both outward and inward. At yun, yung pinakita ni Jesus na sinasabi niya dun sa John 8:29. Okay? Na ang sabi niya, what He is doing is to please the Father. Ang mga magulang, alam niya kung ang kanyang anak ay sumusunod ng taos sa puso o napipilitan lang. Yes or no? Mga parents? Yes. Alam na alam yan, di ba? Alam natin kapag yung anak natin ay sumusunod talaga dahil gusto niyang sumunod or nagkakapilitan lang. Kasi pag hindi ka sinunod, wala, yari. Diba? May ganun Si God, alam niya yun. And what God is requiring us is willfully obeying. Kaya nga, sinabi rin ni Paul ultimo sa giving natin ano? Paano ang pagbibigay? Cheerful giving. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakamali ng intention na ang pagbibigay ay requirement. Kaya ang pagbibigay po is not a requirement. Okay? You give because you love the Lord. Not because you want something or because it is requiring you to give. Magbigay kayo dahil mahal niyo si God. Maglingkod kayo dahil mahal niyo si God. Mag-church kayo dahil mahal niyo si God. Hindi dahil sa, kasi born again kami, ang mga born again, nagsisimba tuwing linggo, kapag Sabado, Sabadista. Diba? Kapag mga born again, linggo. Pagka Sabado, Sabadista. So, linggo kami. Ganun ba yun? Hindi. You go here every Sunday because you love God. Okay? And the real obedience is outward and inward obedience. Yun yung pinakita ni Christ. Next, ano pa yung mga dapat nating intindihing mabuti?
Ang akala natin, when we obey God, we already obey Him. Ang hindi natin alam, when you obey the Lord, pero hindi yan bukal sa puso nyo, nagkakasala kayo. Nagkakasala tayo. Bakit? Ano tawag doon? Ano tawag doon? Ha? Ano tawag doon? Ginagawa ninyo, pero hindi bukal sa loob nyo. Ano tawag doon? Pakitang tao. Pagpapa-imbabaw. Sa salitang kanto, kaplastikan. Correct? Sa madaling salita, many people are orocans or Tupperwares. Social naman, Tupperware, pastor. Pagka medyo mahirap, orokan. Mas social kami, pastor, kasi lock and lock. Okay. Plastic pa rin. Okay. Plastic pa rin. Okay. Tingnan natin 1 Chronicles chapter 28, verse 9. 1 Chronicles 28, verse 9. God knows our motives. 1 Chronicles 28, verse 9. Sabi dito ni David, "And you, Solomon my son, know the Lord of your father and serve Him with a whole heart, with a willing mind." Do we really, willfully obey the Lord? Naalala ninyo when I talk about Martin Luther, sabi niya, there are times that I hate my God. Aminin niyo man o hindi, there are times that you hate to obey the Lord. Ako I do. There are times, especially when I'm struggling, I hate to obey my God. That is because we are sinful men. At hanggat nandito tayo sa lupang katawan na ito, we will still, there are times, we will hate to obey the Lord. We will not willfully obey the Lord. Ang sabi ni David kay Solomon, "Anak, sundin mo ang Panginoon. Hindi lang puso ang pinag-uusapan, hindi lang might, but our will." Kaya nga yung, you shall love the Lord with all your heart, with all your strength, with all your soul, and with all your mind. Do we really do that? Talaga ba na buong kaisipan, minamahal natin ang Panginoon? Mas madalas, pinapakita natin sa ibang tao na sumusunod tayo. Totoo yun. Bakit? Nakikita nila tayo eh. Pero sa loob ng kaisipan natin, do we really love and obey the Lord? That's a big question. That's another thing. Okay? Punta tayo 1 Corinthians 4 verse 5. 1 Corinthians 4 verse 5. Ano sabi dyan? "Therefore, do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in the darkness, and will disclose the purpose of the heart, that each one will receive his commendation before God." Alam ng Panginoon lahat ng nasa puso natin, kasi pagbalik niya, bubuksan yun lahat. Every single thought of ours ay naka-CCTV. Okay. No one can hide before the Lord. Okay? Ba't ko sinasabi to? Because this is the reason why Jesus lived a holy life.
Dahil ang buhay ng mga elect, kahit pa ng mga elect, ay worst. Hello? Can anybody here stand up before me and sasabihin, Pastor, I'm living perfectly? No one. Alam niyo ni God, kaya ang ginawa ni Jesus nung simula nung nabuhay siya, mula pagkapanganak niya hanggang sa namatay siya, He lived perfectly. Anong sense, Pastor? Anong sense? Anong sense ng living ni Jesus perfectly? Tapos tayo ay living a unperfect life or a unholy life. Ano ang dahilan at ano ang sense nun? Okay? Ano ang sense? Bakit kailangan na mabuhay si Jesus ng holy, tapos tayo ay ganito yung buhay natin? Ang sabi ng Romans chapter 5, punta tayo ng Romans chapter 5. Ito yung pinaka-reason why. Tapos mamaya babalikan pa natin iba pang mga ginawa ni Jesus. Yan yung verse 12. 5 verse 12. Therefore, just as sin came into the world through one man, sino tinutukoy noon na naging dahilan ng kasalanan ng lahat ng tao? Si Adam. The death through sin, so the death spent to all men because all sin. Lahat nagkasala. For sin indeed was in the world before the law was given, but sin is not counted where there is no law. Yet death reigned from Adam to Moses, even those who were sinning was not like the transgression of Adam, who was a type of the one who was to come. But the free gift is not like the trespass. For many died through one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift by the grace, for that one man, Jesus Christ, abounded for many. So ibig sabihin, ang ginawa po ni Jesus, hindi lang siya namatay para lang bayaran yung sin natin, but He lived a life para ipalit sa harapan ng Diyos yung buhay na ipinamumuhay natin ngayon na always failure. Hindi yon yung magiging makikita ni God, but the one perfect life that Jesus lived habang nandito siya sa lupa. Nagigets nyo? Yun yung ibig sabihin na nagpalit tayo ng righteousness. Yung sin natin dinala ni Christ, yung righteousness ni Christ dinala natin. Yung sin natin everyday na nagagawa, hindi yon ang tinitingnan ni God. Kasi ang ipinalit doon ay yung holy life nung nandito pa si Jesus Christ. Kaya si Jesus na buhay, mula sa simula hanggang sa mamatay siya, holy, perfect life, para ipalit sa iyo, sa ating lahat. Okay? Nakukuha niyo po ba? Na nagigets ninyo yung yung nangyari? Ang requirement kasi ng law, okay, ang akala kasi natin ang law ay yung binayaran lang ni Jesus yung penalty. Parang ang intindi lang natin sa nangyari, nagkasala tayo, binayaran lang ni Jesus yung penalty. Okay? We forgot, okay, hindi lang penalties yung kailangan at nire-require ni God. Nire-require din niya yung percepts. Okay? The obedience. The percepts. Ang akala lang natin, binayaran lang dapat yung penalty. Bayaran lang dapat yung pagkakautang, yung penalty lang. O, bayad na kami, okay na. Hindi. Hindi lang po doon nagkaroon ng trabaho si Jesus. Yung trabaho niya ay simula nung kanyang namuhay siya ng holy, para yon ang buhay na ipapalit sa harapan ng Ama para sa buhay na ating ikinakabuhay. Yung pinamumuhay natin sa araw-araw. So that hindi yon ang nakikita ni God, but siya on our behalf. Okay? Tapos, yung penalty, dahil nag-fail nga tayo, binayaran niya yon. Okay? Tapos, hindi pa doon natapos. Habang hindi pa tayo dumarating sa punto na kinuha tayo ni God,
He is always interceding before the Father para hindi tayo mahulog sa kasalanan. Lahat ng way gagawin ni God para hindi ka mawala. Kaya nga, all things work together for good to those who love God according to His purpose. Iingatan ka niya talaga para hindi ka mawala. He is interceding before you. He sent the Holy Spirit to make us holy. Sa harapan ng Ama, hindi na ikaw yung life mo ang nakikita at binayaran pa yung penalty mo dun sa cross. Ganun kalaki yung trabahong ginawa ni Christ. If you would really understand what is the scope or the length of the work of Christ, ganun yun katindi. Kaya kung akala nyo ay namatay lang si Jesus sa cross, nagkakamali kayo. Okay? Tanungin nyo yung tao, sabihin natin kahit ang mga Christians, tanungin ninyo, anong ginawa ni Christ? Namatay sa cross. Ha? Hindi lang siya namatay sa cross. Namuhay siya ng holy para ipalit sa unholy life natin. Hello? Alam niyo ang problema, kapag ang intindi nyo lang ay namatay lang si Christ sa'yo, hindi magiging secure ang spiritual life nyo. Lagi nyong iisipin na kada kasalanan ninyo, nawawala yung kaligtasan nyo. Hindi ba ganon yung normal na mangyayari? Kasi alam mo lang, nabayaran lang yung past sins mo eh. Eh alam mo, hindi ka worthy. Diba? Hindi ka worthy. Sa harapan ng Panginoon. Totoo yun, hindi tayo worthy. Pero merong binigay na assurance sa atin si God dun sa work ni Christ. Hindi dahil sa nagyayabang tayo, kundi dahil yun ang sinabi ng Scriptures na ipinampapalit sa ginawa natin. Yung ginawa ni Christ. Yun yung binasa natin kanina sa Hebrews 10:10. And by that will, sabi ng Hebrews 10:10, we have been made holy through the sacrifice of the body of Christ once for all. Yung sacrifice of the body is not just the death, but the whole living lifespan. Nagigets niyo po ba? Naintindihan niyo o naging magulo ako? Klaro po ba na ang ginawa ni Christ ay hindi lang siya namatay para bayaran yung sins natin, but yung kanyang holy life ang siyang nagiging kapalit ng ating unruly life sa harapan ng Ama. Okay? Kaya inimpute sa atin yung tinatawag na holiness. At habang tayo ay nabubuhay, He is always interceding before us. The Holy Spirit was given, binigay ang Holy Spirit para tulong sa atin, para sa ating pamumuhay. He will always guide us, the Holy Spirit will always guide us. At lahat ng circumstances daw, lakip-lakip na mangyayari. Di ba? According to Corinthians din, wala rin daw temptation na bibigay sa atin na hindi pa naranasan ng tao. So that lahat ng temptations na mararanasan natin, there will always be a, ano sabi? Way out. Way out. Even you fall. Even we are not faithful, He still be faithful to us. Ganon kaganda yung pag-iingat ni God na gagawin sa atin. Okay? So, nabuhay si Jesus, ganon yung kanyang ginawa. Okay. So, to sum it up, Jesus' work, the work of Christ, ay hindi lang po dun sa cross. Kasi ang akala lang natin, kaya lang naging holy si Jesus, para lang maging qualified siya. Tama ba? Ang akala natin, kaya lang hindi nagkasala si Jesus kasi dapat perfect yung sacrifice. Kasi iniisip natin sa Old Testament, dapat perfect yung lamb. Diba? So dapat yung sacrifice walang batik, walang kasalanan. That's wrong. That's partly correct. Okay? Walang batik dapat na kasalanan. So perfectly, nabuhay siya para maging sacrifice. Pero hindi lang yun doon. Nabuhay siya perfectly para ipalit doon sa buhay na meron tayo. He lived
a holy life so that His life is the one, His holiness is the one to be seen by the Lord. Hindi yung makasalanang buhay natin. Nagagets niyo po? Kasi yung common understanding natin ay nabuhay siya ng holy para maging qualified. Jesus is qualified from the very beginning. Hindi niya kailangang mag-live ng holy life sa lupa para mag-qualify. He is qualified because He is God. Tama? Qualified siya. He is very much qualified. Yun yung isa sa mga wrong notion ng holy living. Pangalawang wrong notion ng holy living, para maranasan ni Jesus yung naranasan ng tao. Isa sa mga itinuro sa atin na kabalintunaan, na kalokohan, namuhay si Jesus para maintindihan ng tao. May ilustrasyon pa nga yan Yung isang bata na gumawa ng isang bilog na merong mga langgam, tapos sinunog niya yung gilid, tapos nilagyan niya ng stick yung gitna. Sabi niya sa langgam, magsiakyat kayo. Tapos hindi nagsisiakyat yung mga langgam, namatay yung mga langgam. Tinanong niya yung tatay niya, tay, ba't yung mga langgam ayaw umakyat dun sa Nilagyan ko naman sila ng stick. Sabi ng tatay niya, anak, hindi ka nila maintindihan kasi hindi ka langgam. So si Jesus daw namatay para maintindihan niya yung tao. Kalokohan yun. Siya nga may gawa sa atin Ba't niya kailangan pang magpakatawang tao para maintindihan tayo? Hindi siya nagkatawang tao para maintindihan tayo. Okay? Nagkatawang tao siya kasi tao tayo. Tao yung kailangan niyang pagsakripisan. Tao yung kailangan niyang palitan. Sa harapan ng Ama. Okay? So, hindi siya nagkatawang tao para maintindihan kasi naiintindihan niya na tayo perfectly. No need. Naintindihan niyo ba ako? Ako hindi niyo maintindihan? Si God naiintindihan niya tayo. Okay? Okay? Si God naiintindihan niya tayo perfectly. Tama ba? May mga ganong notion sa Christian world. Di ba? May ganong understanding sa Christian world. Okay, nakakatawa yun kasi ganun yung iniisip ng marami. Kaso hindi yun. Kaya siya nagkatawang tao at nabuhay ng holy ay para ipampalit sa harapan ng Ama. Hindi to qualify and not to experience humanness. Okay? Tingnan nyo yung John chapter 10. Tingnan natin yung kanyang sinabi dito. John 10:15. John 10. Tingnan nyo yung willingness ni Jesus. 10 verse 15. Ang sabi dito, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Talon tayo sa verse 18. No one takes it from me, but I lay down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. He has all His rights, kung tutuusin. He has all the powers, kung tutuusin. Christ has His everything, kung tutuusin. But He choose to do it because of us. Huwag nyo lang isipin na ang work lang ni Christ is He died on the cross. Hindi lang yun. Okay? Hindi lang to die on the cross. The main reason He died is to conquer sin. Okay? And part of conquering sin, okay, part of conquering sin is to erase it to our lives. Ang tanong, will He erase it totally habang nandito tayo? Nung naging born again ba kayo, nawala na yung sin nyo? Hindi na kayo nagkakasala? Tuloy-tuloy pa rin kasala. So ano ang way ni God? What His way is, pinagpalit yung status natin sa kayo status ni Christ. The holy life of Christ was transferred to us. Okay? At yung ginawa natin na kasalanan, yung penalty nun, yun yung binayaran ni Christ. I hope na maintindihan niyo yung whole scope ng salvation na binibigay sa atin.
The whole scope of salvation is not just going to heaven. The whole scope of salvation is God will conquer the sin. Okay? Kaya naman tayo dapat mamuhay ng holy because yun na yung nakikita sa atin ni God. So dapat na nating ipamuhay yun. Dahil yun na yung nakikita sa atin, yun na yung dapat makita. Yun yung nakikita ni God Kaso hindi yun nakikita ng kapwa. Kay God, wala nang problema. Nakikita ni God, we are holy. Sa kapwa natin, hindi pa. Di ba? Kaya yun ang kailangan. Ito yung essence ng tinatawag na unity with Christ. Kaya nga tayo ay united. Ang sabi kanina ng Romans chapter 5, yung binasa natin kanina, dahil daw kay Christ, once and for all, nabayaran or napalitan ng righteousness yung unrighteousness. So ano ang effect nito sa buhay natin? Simple po. Yung life ni Christ, saka yung cross, yun yung kabuuan ng salvation. Okay? Ang salvation ay hindi lang yung cross. Okay? Kaya nga kapag tinawag, open your Bibles to the Gospel of Matthew. Bakit ang Gospel of Matthew ay hindi lang patungkol sa pagpako kay Christ? Bakit yung Gospel ay karamihan sa kanila pinakita yung buhay niya before yung cross? Bakit? Naisip niyo ba yun? Na-realize niyo ba yun? Kung bakit kailangan mo nang banggitin yung life ni Christ bago yung cross. Binanggit yun para ipakita that Christ lived a holy, perfect life. Yun yung kakumpletuhan ng work ni Christ. Not just the cross. Okay? Not just the cross. But from the beginning, from His birth to the cross. Okay? Kaya importante yan. So, ang effect po niyan, yung payment at yung completeness. Okay? The payment, which is yung debt, para mabayaran yung penalty, and the completeness, para maayos yung pamumuhay natin. Ganito Halimbawa, meron kayong pinagkautangan ninyo, tapos galit na galit sa inyo yung pinagkautangan nyo. Wala kayong pag-asang makabayad. Ang ginawa ng isang lalaki, siya yun ang bayad ng utang ninyo. Usually, kahit mabayaran na yung utang natin, doon sa pinagkautangan natin, nababalik ba yung relationship nyo? Ha? Di na. Ano madalas nangyayari? Hindi na kayo makakaulit. Tama? Laging tinatandaan kayo ng mga pinagkautangan nyo, di ka na makakaulit sa akin. O kaya, papatawarin kita pero hindi kita makakalimutan. Tama? Yes or no? Yes. Ganun na nangyari. What God has done, hindi niya lang tayo binayaran. Ang common knowledge ng mga born again o ng mga Christians, binayaran yung kasalanan lang natin. Hindi lang ganun. Hindi lang po binayaran, but yung ating life na dahilan ng pagkakagalit ay tinakpan ng life ni Jesus Christ. So that the relationship was again restored. If you would remember, ang sabi ng Isaiah 59, nilayo raw ni God yung kanyang face o yung kanyang relationship sa tao. Okay? Naging tulad tayo ng maruming basahan sa harapan ng Diyos. Pero because of the death and the life of Jesus Christ na naging cover sa atin, exchange nga hindi lang siya basta-basta cover. Exchange, yun na yung nakikita sa atin ng Panginoon. Okay? The relationship was restored. So that we became children of God. Kaya hindi lang ho siya nagbayad, kundi He lived a holy life, a complete obedience. Para hindi lang penalty, but even the percents, yung kautusan, yung requirements ay masusunod natin. That's why sa harapan ng Panginoon, nakasunod tayo. That's why sa harapan ng Panginoon, we are holy. Hindi lang dahil sa binayaran tayo, but dahil sa nakikita ni God ay hindi ikaw, but si Christ.
Nakikita niyo yung kabuuan ng salvation nung ginawa ni God? So ano ngayon ang effect nito? Anong application nito ngayon sa atin, Pastor? Number 1, this should give us humility. Na hindi dapat maging pride sa'yo. Namatay si God para sa akin. Hindi pride yun. Dapat lalo kang maging humble. Huwag makapal ang muka. Diba? Maghilod ng konti. Kayod-kayudin. Mahirap may kalyo sa muka. Diba? Huwag tayong makapal sa harapan ng Panginoon. We should be humble. We should have our humility. Pangalawa, this should result us to worshiping the Lord. Kasi nga, binayaran na yung kasalanan mo, siya pa ang nakikita sa buhay nyo. So, anong kailangan natin gawin? We will go back to the reason of living. What's the reason of our living? What's the purpose of our living? To worship the Lord. Kaya hanggang ngayon, ang favorite song ko na praise and worship song, yung When I Look Into Your Holiness. Kahit kailan, laging ngayon yun yung lagi ko naaalala every time na nag-iisa ako, meron akong gustong ipag-pray kay God. I always go back to that song. Because the reason I live, I will always worship the Lord. I will look back again to the holiness of God. Worshiping Him. Okay? At panghuli na benefit or ating application is yung security. Kaya ang tapang ko na sabihin na hindi mawawala ang salvation nyo kasi hindi lang siya bayad. Dahil yung sins natin ay tinakpan na ni Christ nung namatay siya para sa atin. If you are elect, if you are chosen and predestined by God, yung iyong kasalanan, tinakpan na. Hindi na yan ang nakikita ni God. Ano na nakikita ni God? Si Christ. The obedience of Christ. So ano yung sinasabi mong mawawala ka? Hindi ka mawawala. Dahil hindi ikaw yung nakikita niya. Actually, God is always preserving you. Gumagawa siya ng paraan para ma-preserve ka. He gave you the Holy Spirit to make you holy. He preserves you. So, ang sabi ng Romans 8:28, lahat daw ng situations mangyayari para ma-preserve ka. So, anong sense? That's the truth. Hindi nakatingin si God sa'yo. Kung titingnan ka ni God, on your own, mawawala ka nga. Pero hindi ikaw ang titingnan ni God. Sino titingnan niya? The complete work of Christ. Naintindihan po ninyo? So, ang application, yung ating kaligtasan na binigay sa atin, ang application po, una, dapat maging humble tayo, magkaroon tayo ng humility before the Lord. Pangalawa, it should result us or lead us to worshiping God. Give value in worshiping the Lord. Pangatlo, dapat maging dahilan yan na maging secure tayo spiritually. I am secured. Diba? Yung security na binigay sa atin ni God, kumpleto. Hindi lang binayaran yung cross, but yung life mo, pinagpalit sa life ni Christ. Sa holy life ni Christ. Kaya ang validity ng life mo, hindi yung validity ng life mo talaga. But the validity of your life is because that Christ's life is in you. Yun yung tinatawag na union with Christ. Christ is in us. Hindi pumapasok o sumasanib si Jesus sa iyo. But God is looking at you as He looked at Christ. Kaya nga, pati prayer natin, di ba? Kaya nga, pwede lang tayo makapag-pray in the name of Jesus. Kasi, ang iniisip doon, ang humihingi is not you per se, but it is Christ. Kaya ka nakakapag-pray kasi ang tinitingnan ni God, hindi ikaw, but si Christ. Yan ang ibig sabihin ng in Jesus' name. Di ba? Para ka merong padron, pre, baka pwede namang payagan mo na to, makapasok sa transaction na yan. Bakit naman papayagan yan? Para naman tayo hindi magkumpara yan eh. Naintindihan niyo ako? Kaya lang bribery yung example ko. Pero
sa harapan ni God, it's not because Christ is bribing God, okay? But Christ is giving validity of what Christ has done. At yun yung nangyari. Kasi pinagpalit yung estado ng holiness ni Christ doon sa sinfulness natin. Gets nyo? Okay. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Father God, whenever we think about ourselves and think about what Christ have done, wala pong ibang pwedeng maging reply kami kundi thank you. Dahil sa iyong ginawa, Panginoon, hindi lang nabayaran yung penalty, but you make our life valid before you because of what Christ has done in His life dito sa lupa. I pray, Lord God, na tulungan niyo po kami na maging laman ito lagi ng aming mga puso't isipan, na maging kumpleto yung pag-unawa namin sa salvation. Na hindi lang ito para sa bayad ng kasalanan para lang kami mapunta sa langit. But, to have this life secured, na alam namin, Lord God, na though we fall, still you are good, na tanggapin kami because who you see is not us, but Jesus. His complete life here on earth. And thank you, Lord, for that. Thank you, Father God, for the union that Christ gave us. It's not just on the cross, but His whole life here on earth. Thank you, Lord, sa iyo po lamang ang papurit pa sa salamat. Sa pangalan ni Jesus.